Sa may Bel Air ba nasa din ako sa result ko, hinayaan ko na lang imbes na ma-boost confidence ko, lalong nasira. Dahil obvious yung scarring lang sa akin. Kitang-kita. Yes, be. Sa Bel Air. Sa mga videos natin ng mga nakaraan, hindi na nga natin sinabi yung scarring, di ba? O, check mo yung scarring ko, ha. Ito kabila. Ang hirap dito, no? Matagal tayo nag-ipon. Nagdesisyon tayo na parang, mag-aayos na tayo, for the confidence. Kasi kaya ako nagpunta talaga doon is gusto ko yung mga piyong silicone oil matanggal. So para isa sanang gastos, inipon ko ng matagal para isang gawaan na lang. Tapos na. Yan ang sabi ko kay Doc. Doc, gusto ko isang gawaan na lang. Simutin mo lahat. Tapos na, hindi na ako makapa-opera. Okay na yon yung mga silicone oil. Tingnan mo yung scarring ko sa baba. 'Di ba? 2 beses bumukas. Yung pangalawang bukas, hindi na nga tinahi ulit eh. Hinayaan na lang, kaya ganyang kalala. So, gagastos na naman ako dyan. Hindi sa akin pwedeng ganon. Naniniwala ako, kumakapit pa rin ako, na sana sa panahon ay umayos yung nerve ko, gawa ng earring at saka yung dito sa kilay para maitaas ko naman. No? Tingnan mo yung temporal lift ko, bumagsak lalo. Kumpara nung dati ko, meron akong videos na pinost kahapon na bago ako magpaayos ay mas nakataas pa yung kilay ko kumpara ngayon bumagsak na talaga. Ilang beses ako nagbalik-balikan doon, hindi ko na mabilang. Na ang bayad sa service ay nasa 4,000 to 5,000. Pakakainin mo pa yan, yung toll gate pa. 'Di ba? Yung effort, yung gamutan pa. Nagpa-CT scan pa ako, nagpa-ENT ako dito, 'di ba? Ngayon, may mga eksena na pumunta ako doon, paayos ulit ng tahi. Matanong tayo, mausisa tayo. So, tinatanong natin yung mga nandun. Inisip ko kasi na kasalanan ko ba dahil 39 years old na ako, baka yung healing powers ko humina na, kaya ganun nangyayari. Nung nagpunta ako one time doon, ang dami namin, ang daming tao. Case nila lahat, bumukas yung tahi. Meron pang isang sikat na kontesera, ang initials niya ay JD. Andun din siya kasi yung breast augmentation niya na opera ay pumitik, bumigay yung tahi. So pare-pareha sa tahi. So hindi to about sa akin, no? Kasi naganap ako ng ibang doktor, expert ng wound. Inano niya to, inayos niya ito, tinanggal lahat ng tahi, tapos pinagaling. Umukay naman ako eh. So may mali talaga. So hindi pa ako nagpa-file ng kaso. Diyos ko, kilala naman tayo na, di ba, yung mga rep, cellphone, kapag feeling natin na naaabuso tayo. Hindi tayo mga abuso ha, pero kapag may karapatan tayo, pinaglalaban talaga natin, may nilad, di ba? Tapos ito katawan, na dapat i-restore mo yung confidence mo, kaya ka nagpapaayos eh. Nawala. Imaginein mo, hinabol na ako ng mga credit card ko dahil dyan sa punyetang temporal lift na yan, ay napabayaan kong tindahan. Nagsara, napabayaan kong pautang. Hindi ko nababayaran mga credit card ko. Ngayon, didemanda na ako ng mga credit cards ko. Imagine mo yung nangyari. Sobrang grabe. Lumitang sa point na kailangan ko lumipat. Nakita yung background ko, iba na sa dati sa ngayon. 'Di ba? Kasi hindi ko na alam gagawin ko eh. Dahil lahat yan sa nagpa-opera ko noong October 2025. Ngayon, kumakapit ako sa sinasabing trust the process. No? Na sana gumaling. Pero once na hindi itong gumaling, hindi ito po pwede. Magpa-file ako ng kaso at hanapin ko ang hustisya. Hindi ako magpapabayad. Ang gusto ko is, sa mga susunod sana na magagawa niya after ng case ko, ay sisiguraduhin niya na maayos, coordination sa pasyente. Kasi nangyari din sa akin eh. Tinahi ito yung pinakahuling tahi. Then, naganap ako ng doktor na iba, alam niyang magtatanggal ng tahi. Alam niyang may schedule ako na tatanggalin ng tahi. Lumipas ang napakadaming buwan. February pa ata yung last na tahi. Wala man lang silang message sa akin. Na, oy, nandiyan pa ba yung tahi? Hoy, punyeta ka, bumalik ka naman dito, yung tahi mo, hindi pa tatanggal. Wala man lang ganon. Nag-message ako sa secretary, ang sabi ko, pakitanong nga si Doc kung kamusta ako. Kasi gigil na ako eh. Sana lang maayos sa panahon. Dahil kung hindi talaga pwede. Ayoko ng gulo.
Ayoko ng demandahan, matrabaho. Pero kung ganito ang mangyayari, na paano yung iba? Na grabe mag-ipon, na nag-ipon ng 2 taon, 3 taon para magpaayos. Tapos, ganito yung mangyayari. Paano kung wala silang pampatingin sa ENT? Paano kung wala silang pampaayos sa ibang doktor? Paano kung wala silang pampamasahe pabalik? Paano? Sa ginawa nating mga videos, Diyos ko po, nasa 20% pa lang ang kinakwento ko. Wala pa ang kabuuan. Lahat ng documents, lahat ng bawat balik ko, bawat butas, bawat lumabas na nasa utak, hindi ko alam kung utak. bawat pagdurugunin nung nasa baba ko, lahat nasa cellphone ko. Hindi ko pa nakakwento ang kabuuan. Kasi kailangan kong makahanap ng attorney na mag-a-advise sa akin ng tama ko at dapat kong gawin. No? Sabay sa research, itong tinnitus or ear ringing ay dahil sa mga iniinom na gamot. Pero may mga ibang reason kung bakit nagkaka-tinnitus. Ear ringing is tinnitus. May type rin ng ear ringing na hindi tinnitus. No? So, yun ang hindi ko alam. Kasi last time na nagpunta ako sa ENT ay okay naman ang loob ng tenga ko. So, bakit may ganun? Hindi ako nakakatulog. Sobrang stress. Lahat napabayaan na dahil yan sa operasyon. Sino ang nagpabaya? Ako ba? Sa akin ba may mali? Yan lagi ko tinatanong eh. Sabay-sabay. So pinag-ipunan natin. Yung schedule natin actually nag-postpone pa ako kasi kulang pa yung pera. Inipon ko talaga. At yung pag-iipon na yan, isasabay naman natin yung mga bills natin, credit card, lahat ng mga gastusin. Na-stop lahat nung after ng operasyon. Na unti-unti lahat nagsara. Lahat hindi na nabayaran. Doon nag-start ang kalugmukan hanggang ngayon. Hindi pa rin ako nakakabangon. Then, yung friend ko, sabi niya sa akin, hindi ka nilift eh. Hindi ka facelift kasi wala akong sugat dito. So, ang nagawa lang sa akin ay temporal lift at saka tanggal silicone dito. Yung mga silicone oil naman dito, hindi rin natanggal eh. Wala rin naman. Ngayon, sinabi ko kay Doc, bakit parang may ganyan-ganyan? Nag-inject lang. Lifetime daw yun. Walang ganun, Doc. Alam ko na yung mga ini-inject kung hanggang kailan yan at kung kailan babalik. Alam mo yung kinikemika na, okay, ay maayos Meron pang time na dahil kailangan mo maghintay ng panahon since bumukas na yung sugat mo, maghintay ka ng ilang araw, pagpunta mo doon, tatayin, din bubukas ulit. So, ang sabi ko kay Doc, baka kailangan sugatan para magdikit yung balat. Kasi paglipas ng panahon, natutuyo eh. Nawawalan yung power na mag-regenerate sana, na magkadikit yung mga balat, ba? Diba? So, ang ginawa, nung sinabi ko yon, hiniwaan nga para magdikit. Hindi ako doktor ha. Sabi pa ng sekretary, ay taray mo ha. Ang galing naisip mo yon. Ilang case din nangyari sa akin na may nakita akong sinulid. Meron ako dito, isang sinulid na sabi ko, paano nagkasinulid dito? Kasi una pag uwi ko, mga after ng ilang linggo, para siyang tigyawat. Ngayon nung pumutok siya, may nylon na blue. Napoknat din siya ng slight eh. Ayan o. May nylon na blue. Ngayon, chinani ko. Tapos, gada natatayo ako, nasisira. Nagkakaroon din ako dito. Nakakalat. Feeling ko nga meron sa loob eh. Nakinain na lang ng balat eh. Yun dito, sinabi ko kay Doc. Sabi ko, Doc, meron ditong ganyan-ganyan. Ang ginawa ko, chinani ko, nakuha ko. Sabi ni Doc, ay, goods. Okay yun. Naghihintay ako ng explanation na bakit nagkakaganon. Bakit ako nagkasunulid dyan. Bakit pa ulit-ulit na bumubukas. Bakit? Anong problema? Pero wala akong nakukuha sagot. Wala akong explanation na nakukuha. Na bakit ganon? Para sana, pagtatanong ko, makakuha ko ng technique na baka sa ganito yun. Nang sa gayon, hindi ko gawin. 'Di ba? Ang mga naririnig ko lang is, ay, balik ka dito, ayusin natin. Ay, punta ka dito para matahi ulit natin. Ay, magiging okay na ulit yan. Ay, tutubuan pa ng buhok yan. Ay, ang ginamit natin sinulid dyan, hindi ordinary, kaya for lifetime yan. Yan ang mga narinig natin sagot. Wala yung explanation na bakit nagkakaganon. Yung first na nagkaroon kami ng conversation at nagpa-down payment ako kagad kinabukasan, and explain niya sa akin yung process through chat kung paano gagawin, kung saan ang mga magiging tahi. Nag-forward ng mga pictures, kung saan banda ang tahi kapag ito ang ginawa sa'yo. Hindi ko nakuha yung explanation na bakit wala akong tahi dito kung nilift ako. At wala akong lift.
'Di ba? Ngayon, nung pauwi na ako, galing ng operasyon, yung first day na nagpa-opera, nag-message ako na, Dok, nilift ba ako? Sabi niya, di ba nakita mo naman na may balat? Nawala yung lift na unang namin pinag-usapan na dapat lift after tanggal ng piyong. Kasi yun daw ang good decision, sabi nung magka-chat kami ng una. So dapat yan, ang tahi is straight pag ganito. Nawala yung lift. Kasama ng explanation. Iniisip ko naman na baka kaya ako hindi ginawa ng lift kahit yung napagdesisyonan is dahil humingi tayo ng discount. Actually, ang mga doktor na yan ay nakadepende sa antas ng pamumuhay. Hindi sila bumabase sa ito talaga ang presyo. Tinitignan muna kung ito ang presyo ibibigay sa'yo, mag-grab ka or tumawad ka, ay yun ang ibibigay sa'yo. Okay? So, ganyan na nangyari sa amin. Sa first day ng conversation namin, in-explain ko sa kanya yung gusto kong mangyari. Tanggal piyong lahat, kagaya ng dating naming ginawa. Sabi ko sa kanya ha, ang nasa isip ko is face lipo. Yun lang, walang tahi-tahi, walang butas-butas. Tapos after, mas maganda yun kung ililift. Kasi nahiwala yung balat, 'di ba? So ililift, perfect yun. And then, sasabay na, since na-lift na to, syempre, ipalift mo na yung temporal lift mo para kasabay na may mata. Para hindi pangit tignan. So, yan ang pinaka-conversation namin. Tapos, pinresyuhan niya ako. Sabi ko, Dok, kulang pa ang pera ko. Sinabi niya sa akin, magkano bang pera mo? Sinabi ko, 150. Deal, sabi niya sa akin. So, napa-down payment ako. Then, after down payment, naghintay pa ako ng ilang buwan, 2 months ata, para makompleto yung 150. Ganyan na nangyari. Iniisip ko ngayon, kaya ba niya hindi ginawa yun? Kasi napunta kami sa 150. Kasi paulit-ulit kong binabasa ang conversation namin. Hindi eh. Kasi after ko magbayad ng down payment sa kasunduan naming 150, pinoward niya pa sa akin yung mga proseso eh. Yung tahi eh, kung paano gagawin. At goods decision daw yung naisip ko na after tanggalin ng silicone oil, ililift yung face. Ba't hindi yun ang nagawa? Bakit wala akong facelift? At kung ang basehan naman is dahil sa 150 binigay, bakit hindi niya sinabi sa akin na sa 150 mo hindi kasama itong facelift na may tahi dito ha? Huwag kang ambisyosa. Walang ganun. Sobrang stress, no? Be thankful, ganyan lang sa'yo. Hindi mo na-experience yun sa akin. Yun sa akin talaga, Diyos ko, kinain ng buong kalooban ko talaga. Salamat, Dok.